Ang ating pong topic ngayon ay Growing in Generosity. At ito po ay ating makikita sa 2 Corinthians verse 9, chapter 9, verse 6. I'm going to read. Remember this, whoever sows sparingly will also reap sparingly, and whoever sows generously will reap generously. Each man should see what he has decided in his heart to give, not reluctantly or under compulsion, for God loves a cheerful giver, and God is able to make all grace abound to you, so that in all things at all times, having all that you need, you will abound in every good work. Thank you, Lord, for your word. Hallelujah. Sa atin pong binasa, ano po ang ibig sabihin ng generosity? Generosity, marami pong ibig sabihin ng generosity. To be generous is to be merciful. Generosity is giving freely and giving abundantly. Gaya po ng ating sinabi. Pagpapalain po tayo ng Panginoon pag tayo ay magbibigay ng masagana. And generosity is associated with the Beatitudes. Blessed are the merciful, for they shall obtain mercy. At makikita po natin yan sa Matthew 5, verse 4. Mercy and generosity are always together. Amen ba? Pag wala po tayong mercy, hindi po tayo magkakaroon ng a generous heart. Pag wala po tayong love, hindi po tayo maging generous. Amen ba? Amen. Generosity is also means unselfishness. Pag tayo po ay hindi madamot, tayo po ay magiging generous. Generosity is also about the heart. Generosity is a direct result that we are growing in our faith. Amen ba? Malalaman natin na tayo ay lumalago sa pananampalataya ng Panginoon if we are a generous child of the Lord. The closer we grow to God, the more we want to echo His love and generosity to others. And generosity means it is not how much we give, but how much love we put into giving. Amen ba? Ulitin ko ha. Generosity means it is not how much we give. Hindi po yung tinitingnan doon yung gaano kalaki ang binigay natin sa Panginoon o gaano ang itinulong natin sa Panginoon, kundi how much love we put into giving. Pwede naman po tayong magbigay sa Panginoon o sa ating kapwa ng walang pag-ibig. Pero, ang tinatanong po sa atin ay ang generous heart daw ay ipinakikita sa pamamagitan ng pag-ibig na ibinigay natin sa ating pagbibigay. Pag-ibig natin sa Panginoon, na dahil ang Panginoon ang siyang umibig sa atin, at always remember that without the Lord, we can do nothing. Without the Lord, hindi tayo pagpapalain. Without the knowledge of the Lord Jesus Christ, that Jesus Christ is the greatest gift na binigay ng Panginoon sa atin. Kaya always remember na ano ang ginawa ng Panginoon sa atin nung nandito siya sa lupa. Siya ay nagbigay ng pagmamahal sa atin na sa kabila ng ating pagkukulang, sa kabila ng ating na tayo ay nagkukulang sa Kanya, patuloy niya tayong iniibig. And lahat ng ating pinanghahawakan sa ating buhay, it comes from the Lord. Ang Panginoon ang unang nagbigay sa atin ng Kanyang buhay. Ang Panginoon ang siyang nagbigay ng mga pagpapala, ng blessing, ng favor, na galing sa Panginoon, kaya nararapat lang natin na ito ay ating ibalik sa Panginoon sa pamamagitan ng pagbibigay. Amen? Amen ba? Amen. At paano tayo magiging mag-grow sa generosity? Paano po tayo mag-grow? Ito po ang isa. We must know the life of Jesus here on earth.
He was the one who gave His life for us. That is the greatest generosity that we have learned. Ito po'y natutunan natin. Kung nakilala po natin ang Panginoon, makikilala na po natin kung anong ginawa niya sa atin dito sa lupa. If we have faith in God, we will be generous. Kung tayo po'y may mga pananampalataya sa Panginoon, we must know His promises, claim His promises, cause His promises is true and correct. Marami pong promesa ang Panginoon sa atin na pwede nating i-quote o sabihin sa Panginoon na, Panginoon, nagtitiwala po ako sa iyo na kami ay inyong pagpapalain. And we must know, daming promesa po ang Panginoon sa Bible na pwede nating angkinin upang tayo patuloy na lumago sa ating pananampalataya. Study po what the Bible say about generosity. Pag-aralan po natin kung ano yung nakalaman sa ating Biblia, and always remember the words of the Lord Jesus Christ, it is more blessed to give than to receive. At makikita po natin yan sa Acts 20:35. And also, we must trust God that He will supply our needs. Makikita po natin to sa Philippians 4:19 na kung tayo man ay nag-i-struggle, angkinin po natin sa Philippians 4:19 that we must trust the Lord that He will supply our needs. And to grow in generosity, we must give often. We must give first. Unahin po natin ang pagbibigay sa Panginoon. And alisin po natin yung shift from scarcity to abundance mindset. Wag po, isipin po natin na hindi po tayo naghihikahos, hindi po tayo nagkukulang, hindi po tayo naghihirap, kundi ang isipin po natin sa ating mga sarili ay tayo po ay pagpapalain ng Panginoon. Amen? And make a habit of praying that God will meet the needs on it and ask Him to use us to meet them. Amen. And learn to identify the needs of others. Isipin po natin kung tayo may mga kamag-anak, kung tayo ay may mga kaibigan, tingnan po natin kung ano ang mga needs nila. Sa pamamagitan po ng ganon na titingnan natin na hindi lang po tayo maging makasarili, tingnan po natin kung anong needs nila, and by that, tayo po ay lalago sa Panginoon. And accept generosity of others. Makikita po natin yung ating mga kaibigan, yung ating mga friends, kamag-anak, na sila, Panginoon, ay giver. Tingnan po natin as a giver, they are happy. They are in abundance. Kaya kung titingnan po natin yung mga kapatid natin na giver, tingnan po natin kung ano ang ginagawa ng Panginoon sa buhay nila. Nang dahil sila ay giver, sila po ay pinagpala ng Panginoon. At pwede po nating gayahin yon o sundan po natin upang tayo patuloy na pagpalain ng Panginoon. Hallelujah! Being generous should be a voluntary and cheerful because God, sabi nga, loves a cheerful giver. Mahal ng Panginoon, hindi sinabi ng Panginoon na giver lang, kundi sinabi ng Panginoon, a cheerful giver ay mahal ng Panginoon. Hallelujah! Always be thankful and give regularly. We must cultivate the fruit of the Holy Spirit. What is the fruit of the Holy Spirit? If we know the fruit of the Holy Spirit, lalago tayo sa giving, sa love, sa joy, sa patience, sa faithfulness, sa gentleness, and self-control. Hallelujah. Ayan po ang magtuturo sa atin kung paano po tayo lumago sa ating pagbibigay. Tinuturo po ng Panginoon na if the Holy Spirit is in your life, matututo po tayo na magbigay, magmahal, at maging faithful sa ating Panginoon dahil ang Panginoon ay faithful sa atin. And also, upang tayo ay lumago
sa Panginoon, in generosity, try to have a simple life. Practice it, do it, and see it for yourself. Kasi pag tayo po we are living in a simple life, hindi po tayo magiging magastos. Ang iisipin po natin, how to give for the Lord. How to give to the Lord. Dahil kung tayo'y palaging nagbibigay sa Panginoon, patuloy ang pagpapala na dadaloy sa ating pamilya, sa ating buhay. And generosity does not begin in our wallet or in our pocket, but it begins in the heart of thanksgiving. Amen? Ang atin pong pagbibigay hindi nagmumula sa ating wallet, sa ating pocket, kundi ang pagbibigay po natin ng masaya at masagana ay sa pamamagitan ng thankful heart. Amen ba? We must be thankful for the Lord dahil ang Panginoon ang siyang unang umibig sa atin at we must acknowledge that He is the owner of our life and we must acknowledge that without the Lord Jesus Christ, we can do nothing. And all that we have, hindi po ito sa atin. Ito po ay galing sa Panginoon. At dahil po ang lahat ng nararanasan natin na mga pagpapala, tandaan po natin ito'y hindi po sa atin galing, kundi ito'y galing sa Panginoon. Kaya dapat po lang na talagang ating i-honor ang Panginoon in order for us to grow in generosity. Giving or being generous means you honor the Lord. Amen? Giving honors the Lord, bless others, and reap. What shall we reap? A reward from heaven. Ulitin ko ha. Giving honors the Lord, bless others, and reap a reward. Sino magre-reward? Tayo, di ba? Kasi tayong nagbigay eh. Kaya, always remember, honor the Lord first, before us, dahil siya ang unang nagbigay sa atin. And binebless tayo not only for ourselves, but only to bless others and to reap reward. Amen? And what is the best use of money? Yung money na ibinibigay sa atin ng Panginoon. The best use of money is giving. Kaya nga tayo pinagpapala ng Panginoon in order for us to grow in generosity. Hindi lang ang pagpapala ay sa ating pamilya, kundi ang pagpapala na ibinibigay sa atin ng Panginoon is to reach other people who are in need, and first of all, give to the Lord. Hallelujah. And pag-usapan naman po natin kung ano ang benepisyo na matatanggap natin sa pamamagitan ng ating pagbibigay. Generosity combats sin of greedy. Dahil greedy is about getting, while generosity is about giving. So, in giving, we find true joy and look forward to the generous gift of heaven. Amen ba? Amen ba mga kapatid? Ang generosity combats sin of greediness. Because greed is about getting, akin, mine. But generosity is about giving. Amen? And if we are generous, we are happy, and we look forward for the generous gift of heaven. Generosity teach us to trust God. Diba? Pag tayo ay nagtitiwala sa Panginoon, tuturuan niya tayo na magtiwala sa Kanya. Na kahit konti na lang ang laman ng ating bulsa, at may humingi sa atin ng tulong, magbibigay tayo kasi nagtitiwala tayo
na ibabalik ng Panginoon kung ano man yung binigay natin, kahit konti lang yan, kahit wala tayong kakainin, basta sinabi ng Panginoon na ibigay mo yan, ibigay mo at bahala ang Diyos sa'yo. Amen? Huwag tayong maging madamot. We must trust the Lord. Kahit na konti lang yan. Yung iba nga, kakainin na lang, ibinibigay pa sa nangangailangan. May taong ganon, na kahit na wala pa silang makain, ibinibigay nila dahil nagtitiwala sa Panginoon na ibabalik ng Panginoon kung ano man ang binigay nila doon sa taong nangangailangan. Generous spirit or joyful giving is a powerful practice that releases many blessings in all forms from God and offers us peace of mind that we are obeying God. Ano yung mga blessing na ibinibigay ng Panginoon if we are a giver? If we are a generous giver, marami pong binibigay na blessing ang Panginoon. Not only in the form of money. Kasi tayo, dahil tayo'y tao, iniisip natin na ang blessing ay palaging sa pera. Hindi po yun tama. Kasi marami pong blessing na binibigay ang Panginoon. Example, good health. Pag tayo po ay giver, hindi po tayo magkakasakit. Kasi ingatan tayo ng Panginoon. So yun ang isa sa mga blessing na matatanggap natin. We are financially stable. Pag tayo po ay giver, hindi po tayo maghihikahos. Amen ba? Patuloy tayong pagpapalain ng Panginoon. We have God's protection sa ating paglakad, sa ating pamilya. Kahit magkaroon ng baha dyan, ng lindol, proteksyonan tayo ng Panginoon. Dahil tayo ay a generous person. And also, we have a peace of mind. Di ba? Pag tayo ay nagbigay sa isang tao at ikaw ay alaman mong nakatulong ka sa taong yon, masaya ka, may peace of mind ka. Pero pag hindi ka nagbigay, palagi siyang naiisip mo, sayang, nagbigay ako sa taong yon. Pero pag nagbigay tayo at nakita natin na bumuti ang kanyang kalagayan, we have peace of mind. Meron tayong peace of mind. We have also a happy life. Amen? We have and most of all, we will grow spiritually in nature. Hallelujah. We will grow. Paano tayo mag-grow? Mag-grow tayo if we are growing in generosity. The more you are generous, the more you open your hands to the needy, the more your personal life will be fulfilled. Amen? Di ba? Pag open ang ating mga hands sa mga needy, pagpapalain tayo, ang ating personal life will be fulfilled by the Lord. Generosity is a direct result that we are growing in our faith. Hallelujah. The closer we grow to God, the more we want to echo His love and generosity to others. Amen. We are growing in our faith. The closer we grow to God, the more we want to echo His love and generosity to others. Hallelujah. Giving is an exercise of faith. The evidence of it is the obedience. Giving always reap reward in heaven. Hallelujah. Generosity expands our influence. Giving go up, influence go up. God entrusted the blessing to a generous person because He knows that he can be trusted in small things and to a big things. Pag tayo po ay giver, lumalaki po ang ating influence sa ating community, sa ating unang-una sa Panginoon. Hallelujah. In the Bible, there are many examples na yung mga taong giver, yung mga taong generous, ay makikita po natin sa Bible ang generosity ng mga taong ito. At makikita po natin ito sa Ruth chapter 1 hanggang chapter 4. Di ba alam natin ang story ni Ruth? Sino pong nakakaalam ng story ni Ruth?
Ang story po ni Ruth, sila po'y may isang mother-in-law na si Naomi, po ay may 2 manugang, at yung mga manugang niya po ay yung kanyang pong anak ay namatay. At dahil sa namatay na yung kanyang mga anak, pati asawa ni Naomi ay namatay na, sabi ni Naomi, umuwi na kayo sa kanyang mga manugang, sabi niya kay Ruth at saka kay Orpah, umuwi na kayo sa inyong mga pamilya. Dahil ako kuno'y hindi pinagpala ng Panginoon, uuwi na rin siya kung saan siya nanggaling. Pero Ruth, dahil sa pagmamahal niya sa kanyang, nakita nun natin ang pagmamahal ni Ruth sa kanyang mother-in-law. Binigyan niya ng time, sumama siya sa kanyang, si Orpah ay umuwi na po sa pamilya niya, pero si Ruth, doon po natin nakikita kung gaano ka-generous si Ruth sa buhay ng kanyang mother-in-law. Makikita po natin ang buhay ni Ruth. Na si Ruth po, sa halip na umuwi sa kanyang pamilya, ipinakita niya po ang love sa kanyang mother-in-law, ipinakita niya po ang time sa kanyang mother-in-law, sumama po siya kung saan siya dinala ng kanyang mother-in-law. At doon po nakilala niya si Boaz, na ito po ay naging asawa niya. Because of her generosity sa kanyang time, sa kanyang mother-in-law, pagmamahal niya sa kanyang mother-in-law, pinagpala po siya ng Panginoon, nabigyan siya ng asawa na si Boaz. And also Boaz, pinagpala rin po ng Panginoon si Boaz because Boaz is a generous man. Binigyan po siya ng magandang asawa na ang nagngangalang Ruth. Kaya marami pong pagpapala ang ibinibigay ng Panginoon sa mga taong mapagbigay. Amen? Intindihin po natin na hindi lang po ang money ang pinag-uusapan sa generosity. And also pag-usapan din po natin si Abraham. Si Abraham po ay nandun po sa ilang, kasama po ng kanyang asawa, at nakita po niya ang Panginoon at ang 2 anghel na nandun sa ilang, dali-dali po siyang pumunta doon sa may puno at sinabi niyang, hali kayo, kumain po kayo, papakainin ko po kayo. Pero hindi po alam ni Abraham na yun ay ang Panginoon. But the Lord blessed Abraham because of his hospitality and generosity sa pamamagitan ng pagpapainom ng tubig at pagpapakain sa Panginoon. Ano pong nangyari kay Abraham at kay Sarah? Alam po natin na si Sarah ay walang anak. But the Lord, binigyan po sila ng pagpapala ng Panginoon na sa katandaan po ni Sarah, sila po'y nagkaroon ng anak. Ganon po kabait ang Panginoon. Kaya magtiwala po tayo sa Panginoon na kahit po matagal ibigay ng Panginoon ang mga pagpapalang nais natin, ang mga blessing na hinimimintay natin sa ating buhay, we must be patient na tayo ay magtiwala na sa pamamagitan ng ating pagtitiwala sa Panginoon, tayo po ay pagpapalain. At ganoon din po, makikita din po natin sa widow of Zarephath, na si Elias po ay nandun po sa Zarephath at siya po ay walang makain. Sabi ni Elias, makikita po natin yan sa 1 King, verse 7 to 16. Sabi po ni Elias, gawan mo muna ako ng munting tinapay at maiinom. Ang sabat po ng balo, ang amin pong hinahawakan ngayong arena at tubig ay kukunti na lang. But, ang balo nagtiwala siya sa Panginoon, na sa pamamagitan ng pagtitiwala niya sa Panginoon, na kahit na konti na lang yung kanilang kakainin at mamamatay na sila kinabukasan, binigay pa rin niya sa propeta ng Panginoon ang kaunting tinapay. Ano po ang nagawa? Ano po ang ginawa ng Panginoon? Pinadami po ng Panginoon ang mga tinapay na ginawa ng balo. Kasi nagtiwala po siya sa Panginoon na dahil alam niya na ito ay si Elias ay propeta ng Panginoon, sinunod niya po kung ano ang ipinagbili ng Panginoon sa kanya. Kaya gumawa po siya ng tinapay at pinakain po si Elias. At
hindi po natuyo ang kanilang arena at tubig. Kaya sa mga buhay po natin, always trust the Lord. Bahala po ang Panginoon sa ating buhay. Tayo po'y maraming mga problema, marami po tayong mga pinangahawakan na mga problema ng kabigatan sa ating mga buhay. Give it to the Lord. Bahala po ang Panginoon na gumawa sa ating buhay. Makikita po ng Panginoon kung ano ang laman ng ating puso at kung tayo po ang ating pong laman ng puso ay generous po tayo, patuloy po tayong pagpapalain ng Panginoon. Hallelujah. If you love your body, you give to what you value. Di ba nagbibigay tayo kung ano yung mahalaga sa atin? Di ba pag tayo ay mahalaga ang ating sarili. So, dahil mahalaga ang ating sarili at may nararamdaman at ibang, papacheck up tayo sa doktor. So, pag nagpa-check up tayo sa doktor, ano ang ating gagawin sa doktor? Di ba magbabayad tayo? Kung tayo'y pupunta sa gym, tayo'y magbabayad. Pero pag pupunta sa church, nagbabayad ba tayo? Hindi tayo nagbabayad. Nagbibigay tayo sa Panginoon. Kaya ganun po ang ating gawin. God gives us our life and He gives us everything. Binigay niya sa atin ang air, binigay niya sa atin ang food, ang good health, peace of mind. So in return, we will be generous to our God because He owns everything that we have. If we give to our God, we worship Him. Amen ba? Nagwo-worship tayo sa Panginoon pag tayo nagbibigay sa Panginoon. Hindi natin kayang bayaran ang mga pinagkaloob ng Panginoon sa atin. Kahit gaano pa milyon pa yan, hindi natin kayang bayaran ang Panginoon. The grace of the Lord is the reason why we grow in generosity. We give because it is God who is the first giver and God supplied everything for us. Ang kagandaang loob ng Diyos, kaya tayo magbibigay. Kaya tayo'y lumalago dahil sa ating pagbibigay. Hallelujah. At ito po ang sabi ni Pablo. Sabi po ni Pablo, paalaala po sa atin ni Pablo. Para kay Pablo, ang pagbibigay ay hindi po kawalan sa atin. Isipin po natin yan, ha? Sabi po ni Pablo yan. Kundi isang anyo ng pag-iimpok. Ito ay kapakinabangan para sa mga nagbibigay. Always remember po ang payo ni Pablo sa atin na ang pagbibigay daw ay hindi kawalan para sa atin. Kundi ito'y isang anyo ng pag-iimpok sa langit. Mag-iimpok tayo sa langit pag tayo ay generous. Ito ay magbubunga ng masaganang pakinabangan para sa mga nagbibigay. Giving is the best use of money. Amen ba? Giving is the best use of money. If you want the blessing of the Lord in our life, be generous. Ito po ang paalaala sa atin. If you want the blessing of God in our life, we must be generous. If you want the power of God in our life, be generous. And if you want the anointing of God in our life, we must grow in generosity. We must excel in grace of giving for us to receive a reward from heaven. Hallelujah. Alam niyo po, ang mga pwede po natin, hindi po natin dapat aksayahin ang Panginoon kahit na ituro po natin sa ating mga anak, sa ating apo, na kahit po sila'y walang income, na matatanggap sa Panginoon, ituro po natin sa kanila how to give. Dahil pag tinuruan po natin ang ating mga anak, ang ating mga apo,
sa pagbibigay, patuloy po nilang iisipin yan na dapat na magbigay. Halimbawa po, ang ating mga anak nag-aaral, binibigyan po natin ng baon, turuan po natin na anak, yung baon na binigay ko sa iyo, pwede bang magtabi ka para sa Panginoon? Pwede po ba natin gawin yan sa ating mga anak? Sa ating mga apo? At kung magbibigay man po tayo ng tithes and offering or love gift sa Panginoon, turuan po natin ang ating anak, anak, ibigay mo ito. Para malaman niya na ikaw mismo ay giver. Ikaw, bigay mo sa yung anak yung tithes and offering mo, anak, ikaw ang maghulog sa tithes and offering box. Ituro po natin yan. Kasi pag nakikita po ng mga anak natin, ang ginagawa natin, gagayanin po yan ng ating mga anak. Amen ba? Pag hindi po nakikita ng ating mga anak at apo kung ano yung ginagawa natin sa Panginoon, hindi po nila yan matututunan. Kaya mismo tayo, ituro po natin sa ating mga anak at apo na tayo ay giver. At lalaki po sila na giver sa Panginoon. Kung ano po ang nakikita sa atin ng mga anak natin at mga apo, gagawin din po nila yan. Magiging generous din po tayo sa kanilang buhay, kahit sila ay maliit pa. Iisipin po, kasi ang mga bata po matatalino yan, bata pa lang yan. Timo po sa kanilang isip yan na, ay, ang mama ko ay giver, ay di, magbibigay din ako. Magsusubi din ako. Yung mga allowance nila, magbibigay ako, kukunin nila yung para sa Panginoon, ibibigay nila sa Panginoon. So, magiging victorious family tayo. Lahat tayo, membro ng ating pamilya, ay magiging generous kasi itinuro natin sa ating pamilya. Amen? Amen ba? Amen. Ituro natin yan kahit maliliit pa yan. Huwag na nating intayin na sila'y lumaki. Ituro na natin sa kamusmusan po nila. Ituro na po natin sa kanila how to give para sa Panginoon. At tayo po ay magkakaroon ng masayang pamilya, fulfilled family, happy family, financially stable, at we are in good health. Iingatan po tayo ng Panginoon, poproteksyonan po tayo ng Panginoon, anumang anggulo ng ating buhay, anuman ang mga problema na darating sa ating buhay, the Lord will protect us, the Lord will bless us, the Lord will give us favor and blessing dahil nakita ng Panginoon kung ano ang laman ng puso mo para sa Panginoon. Amen? Kaya to God be the glory, nawa ang mensahe ng Panginoon ngayong umaga ay tumimo sa ating mga puso. Hindi lang kundi gawin natin with all our hearts, with joy in our hearts, with happiness in our hearts, in order for us that the blessing will abound in our family. Amen? Amen. Huwag po natin iisipin na purong pera. Ibibigay ko'y pera. Hindi po. Yung kindness, yung ikaw ay halimbawa ang kapitbahay mo'y may sakit, alam mo may sakit, dalhan mo ng konting pagkain. So, makikita yung a generous heart mo na sa pamamagitan ng kindness, sa pamamagitan ng love. Kasi tayo, ang nasa isip palagi natin ay love, ay money. Kaya marami pong blessing ang Panginoon na ibibigay sa atin. Lalago po tayo if we trust the Lord, at kung kilala po natin ang Panginoon, lalago po talaga tayo sa Panginoon. And if we are faithful to our God, we will grow in generosity. Purihin po ang Panginoon and God bless us all.